Kulang na raw po sa pagkain yung mga na-stranded sa loob ng UERM sa May Santa Mesa, Maynila. At sa De Los Santos Medical Center naman sa Quezon City, naging pahirapan po ang rescue operation. Nagbabalik si Jay Sabale. Halatang pagod na ang mga rescuer, pero sinuong pa rin nila ang baha para maabot ang De Los Santos Hospital na pinasok na rin ng tubig. Nadatnan nila roon ang mga natrap na staff, pasyente at bisita na nagtitiis sa kakaunting pagkain at kawalan ng kuryente. Kamusta po sitwasyon doon? Sa tubig, yung ganun. Kasi nagkakaagawan na rin sila sa tubig tsaka pagkain. Sinubukan natin, kaya lang sobrang lakas ng current. Nanggagaling dito sa creek from Araneta Avenue kasi meron isang pader na nabasag So yung lakas ng current nagka-cut across dito sa Erod. So kahit na yung mga floating platforms natin, hindi kayang tumawid kung malakas. Kaninang umaga nag-umpisang humupa ang baha. Nailipat na sa ibang ospital ang ilang pasyente. Ang isang matanda, kinailangang buhatin dahil sa labis sa panghihina. Hindi lang mga otoridad ang rumisponde. Meron din mga ordinaryong mamamayan na nagmagandang loob na tumulong. Ilang estudyante ang nag-donate ng naipon nilang allowance para pambili ng tubig at pagkain ng mga rescuer. Kami, yun nga, pag uwi namin sa bahay, merong pagkain, may kama. Naawa rin kami kasi nakita namin sa news, parang yung mga tao nakakalat ng sasahig, walang matulugan, giniginaw. Ayun, so na-decide din namin as a group, lahat ng tao nagpo-post sa Twitter pero walang action. So we decided na parang take action talaga kasi kung walang action, wala rin mangyayari. Nagpadala naman ang Philippine Red Cross ng generator para sa pangangailangan ng 3 sanggol. Sa UERM Memorial Medical Center sa Maynila, baha pa rin ang ground floor. Inilipat na sa 3rd floor ang mga nasa charity ward. Nasa 2nd floor na ang emergency room. Ililipat daw sana sa ibang ospital ang isang dialysis patient pero hindi na kailangan dahil gumagana na raw ang mga generator. Ang problema raw, pagkain. Bagamat may pagkain ng mga pasyente, nagkakaubusan na raw para sa mga bantay at medical staff. Jay Sabale, GMA News.